Hi guys! Kamusta po? Magandang hapon sa inyong lahat. Meron pa pong part 2 ang pasabog ni Senator Amy Marcos. Nako, exciting po ito. Siguradong checkmate na si Bongbong Marcos dito at yung mga kaalyado ni Bongbong Marcos sa Malacanang. Siguradong mapapahiya sila dito kay Senator Amy pag inilabas na yung hawak at pinasabog na ni Senator Amy. At ikalawa, pag-usapan din po natin itong nagsisirculate, kumakalat na po, itong picture kung saan yung portrait o family picture frame ni Romualdez o ng pamilya Romualdez ay nagmistulang background sa maletang pera. Nako, exciting din po ito. Kailangan po itong maipakalat natin, no? At pag-uusapan din natin, siyempre, si Ping Lacson, hindi natin palalampasin. At boboldyakin natin dahil patuloy pa rin po nagtatanggol sa presidenteng adik itong taong to. Patuloy yatang nadadagdagan yung maletang natatanggap nito ni Ping Lacson. Kaya masigasig pa rin na ipagtanggol. Si Soto parang tumatahimik na eh. Si Soto. Pero si Ping Lacson talagang nangangarap magpresidente ito eh. At ito pong kay banat ni Yusek Castro, kung saan sinabi niya, imposibleng si BBM ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil katunayan nag-donate siya ng kidney sa kanyang ama. Aba, nag-research yung mga DDS Ang resulta hindi naman pala nag-donate. No? Itong si BBM sa kanyang ama ng kidney. Parang hindi po na ituloy. Dahil may problema pala ang kidney rin ni Bongbong Marcos. Hindi po pwedeng maruming kidney. Dapat malinis na kidney rin. Kung magdo-donate ka, malinis na kidney rin ang idodonate mo. Ni-reject po ng doktor. Meron pong ulat Kaya lang, ulat po ito yung 1980s pa. Medyo matagal-tagal na pero nahalungkat pa rin Dahil nga po iba na po ang technology ngayon. Kaya Yusek Castro, lahat ng pagsisinungaling mo tatama sa pagmumuka mo. So umpisahan natin kay Senator Amy Marcos. Nako, ito exciting po ito. Mayroong mensahe. Duro mga 1 hour ago na sa Facebook ni Senator Amy Marcos. Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa mga usapin ng droga ng aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. Sa mga gusto pang magbigay ng information, iingatan po ni Senator Amy ang inyong pagkakakilanlan. At meron pa siya, ito po'y photo, At meron pa siyang text dito, sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo, at dati naming mga nakadaupang palad. Alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Take note, hindi daw biro, Hindi man tayo hayagan makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking poproteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapangan. Tungkol po ito sa sesyon sa Malacanang. Pwede rin sa helicopter habang bumabiyahe. Pwede rin sa eroplano o sa sasakyan habang bumabiyahe. Dahil meron siyang nabanggit si Senator Amy na 4 na beses bumabatak sa loob ng isang araw. So nai-imagine ko na, ano ba itong mga picture na ito? Picture ba yung sinabi? Hindi naman impormasyon lang ang sinabi, Ayan, sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa. Meron pa palang at iba pa. Baka may video pa dito. Yun ang maganda, So imagine niyo, kung paano nagwawalwal, tagay, mga mamahaling mali pa rin.
mga mamahaling alak ng kinakana ng mga yan, ano? Tapos singhot ng pulburon. Appear! Bang! Ikasa mo! Yes, rock and roll! Nagwawala na siguro yung mga pagsabog na, no? So, mai-imagine mo, no? Kung mayroong video, no? Tas ilalabas ni Senator Amy, kung mayroong mga pictures, at nandoon si Bongbong Marcos. Malinaw naman yung sinabi ni Senator Amy. Gusto niyang maiayos yung kapatid niya. Kailangan na po ng doktor, kailangan na maipagamot yung kanyang kapatid para masave pa niya at masave din niya yung ating bansa. Wala na po, hindi na po aahon ng ating bansa. Ang bumubuhay na lang sa ekonomiya ng ating bansa ay ang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Medyo nakikipaglaban ang Bangko Sentral. Pero kung walang suporta ng Bangko Sentral, talagang sad-sad po ang ating ekonomiya. Tuloy-tuloy po bubulusok pababa. Kailangan na pong kumilos ng Bangko Sentral. Siguro palabas ng pera ang National Treasury natin. Sinasagip ang administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi ang bansa natin, kundi yung administrasyon lang ni Bongbong Marcos. Kaya dapat na talaga. Kaya lang mukhang hindi nga talaga magre-resign, sabi ni BP Sara. Kaya nonsense kung manawagan siya ng resign, BBM. At saka hindi naman maganda, no, kung siya yung sisigaw ng BBM resign, kasi siya yung predecessor. So nakakahiya naman yun. Kaya never na gagawin ni BP Sara na hilingin ang pagbibitiw ni BBM. So dito, kailan ito? Itong mga impormasyon at larawan, kailan kaya ito pasasabugin ni Senator Amy? Yan ang tanong, no? So abangan po natin yan. Unahin natin po si Ping Lacson. Ito yung sinabi niya. Ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion. Parang siguradong sigurado si Lacson, Wala pong kinalaman ng Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Sabi nga ni Yusek Bernardo, doon lang tayo nalungkot. Sabi daw ni Yusek Bernardo, imposible siyang mag-deliver ng 25% kasi ako ang nag-handle, ako ang nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25B si Saldico? So ang pinaniniwalaan niya si Bernardo over Saldico. Sa matinong pag-iisip po, kung ang pagbabasihan nyo lang, itong chismis lang ang sinasabi ni Lacson kasi sabi ni Bernardo ganito kaya hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Lacson, gusto kong itanong sa'yo, nung andun na yung mga male-maletang pera at diniliver na sa bahay ni Saldico, kasi parang ido-document pa yan ile-ledger. Kailangan po walang kulang Hindi magkulang ng isang maleta, magwawala yung mga magnanakaw, yung mga mastermind Kaya tinatrabaho ni Saldico, ile-ledger niya at dapat mayroon siyang parang computation kung may papakita na ito, walang bawas po ito, Mr. President. Mr. Speaker, wala pong bawas yan Hindi po kayo ninakawan. Alam niyo yung mga magnanakaw talagang takot sa kapwa magnanakaw yan Kailangan mayroong ledger, no? May ebidensya na walang kulang yung di-deliver sa kanila. Kompleto. Lacson, nandun ka ba? Nung nag-deliver na ng pera, nandun ka ba? Wala ka, di ba? Di ba wala ka? Si Saldico nandun Nandun si Saldico. Ikaw, Lacson, wala ka. Bakit satsat ka ng satsat dito sa usapang to? Wala ka naman.
Saldico, ituloy mo lang yan. Alam ko meron ka pang mga hawak, marami ka pang ilalabas. Ituloy mo lang yan, huwag ka matakot dito sa mga to. Pero balita natin, kinasuhan na daw si Saldico. Ayan sinasabi natin nakaraan. Diba? Sabi ko, noong nakaraan, hindi pa nagsasalita si Saldico, ayaw pang kasuhan. Kasi ayaw nilang pauwiin. Kasi baka kumanta pag pinauwi nila. Kumanta na. Kaya kinasuhan na ni Ombudsman Remulla. Kinasuhan na po para mapakancel nila yung passport at mahunting na nila kung nasaan man si Saldico. At gusto na nilang umuwi. Nung nakaraan, ayaw nilang kasuhan, ayaw nilang pauwiin. Ngayon, gusto nang pauwiin. Dahil kumanta na si Saldico. Parang si Gutesa. Hindi na makontak ngayon. At sabi nga ni Senator Amy, babaliktad daw si Gutesa. Hinihintay lang natin. Pero maganda na preempt na ni Senator Amy. Kaya, eto na ngayon, no? Gusto na nilang pauwiin. Pipilitin nilang mapauwi. Pipilitin nilang madukot si Saldico para magaya na naman kay Gutesa na pinatahimik na. Or baka iharap ni Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee, tas ituturo si Defensor at si Marcoleta na pinilit sila, pinilit siya, no, na gumawa ng affidavit at ituro si Martin Romualdez. Babalik ta rin pa po si Marcoleta at si Defensor. Yan po ang gustong gawin nito. Kaya lang na-preempt na ni Senator Amy. Lacson, wala ka dun sa mga pangyayari. Wala kang personal knowledge. Kaya, irrelevant ka. Irrelevant ang mga sinasabi mo at pinagtatawanan ka na ng taong bayan. At laging, kumbaga, lalong lumalakas ang ugong, ang ingay na nagtatanong ang taong bayan, how much? Magkano? Nakailang maleta ka na ba? O yan yung mga tanong. Ngayon, dito naman po sa portrait. Doon po sa background ng maletang pera. Alam ko nakita nyo na to kahapon pa po ito eh. Ere po isang picture. Ayan. Kaya lang, edited na po itong picture. Mayroon na po siyang picture sa baba. Ito medyo malaki. Pero doon po sa tabi ng upuan, may pinto yata doon. May portrait doon na malaki, no? Ayan po yung maletang pera. At may mga number. 30-30, yung isa, 28.5, 30-30-30. Siguro medyo maliit yung maleta, kaya 30 million lang ang kayang ikarga dyan sa maletang yan. Dahil yung malalaki, yung hanggang bewang daw, sabi ni Gutesa, lumalaman ng 48 million. At doon po nga sa wall, sa dingding na yon, doon sa malapit sa upuan, sa pinto, ay meron pong family picture frame. At ito po yung picture. Meron pa pong mas malinaw, no? Ipakikita natin. Ayan po. Yan po yung picture at ano ang tawag doon? Ginawa ng kwadro. Yan po yun. Nakasabit po sa dingding. So, ano ibig sabihin niya? Di tama yung sinasabi ni Saldico na si Saldico nagdi-deliver sila ng pera, mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez. Ito na yun. Ito po yun. Siguro naman, itong mga maleta na to, after na buksan yan at alisin yung mga pera, gagamitin na naman sa susunod na mga delivery. Yung sinasabi ni Lacson na nagtataka siya, bakit ang mamahal daw ng maleta? Worth 100,000 isa.
yung Rimowa ba yun ang tatak? Kung hindi ako nagkakamali. Senator Lacson, daan-daang bilyon po ang kanilang nananakaw. Ano ba naman yung 100,000 isa ng maleta? At nakakasigurado ka na matibay, hindi yung bubuslot pa yung mga pera. Pag mumurahin ng binili mo, baka bumuka yun eh. Sumambulat yung pera sa kalsada. E di lalong na, leche na. Kaya mamahalin po ang binibili, ginagamit na maleta para matibay. Sigurado, no, safe ang pera sa loob, hindi bubuslot. At imaginein mo, Senator Lacson, gagamitin mo ito ng 6 na taon. Kaya sulit na sulit po yung 100,000 kung totoo man yung presyo na yan, na 100,000. Sulit po yan. Dahil trilyon-trilyon po ang mananakaw hanggang sa susunod na 2.5 taon pa. 6 na taon, sulit po yung mga maleta na yan. Okay, punta na po tayo dito po sa sinasabi ni Yusek Castro. Ayan tuloy. Nag-research tuloy ang mga DDS. Sinabi kasi ni Yusek Castro, imposibleng adik ang kanyang boss. Kasi papaano siya makakapag-donate ng kidney sa tatay niya kung siya ay hindi malinis? Ito po, meron pong senior si Daryl Yap. Nagtangka po na mag-donate si Bongbong Marcos ng kidney sa kanyang ama. Pero ayan no, ni-reject. Ayan ang text ni Daryl Yap, ni-reject. At ito po yung ulat. Report po ito, siguro mga 1983, ayan no, may date. Nakahalungkat po eh, Yusek Castro, nakahalungkat eh. Ayan no, basahin natin yung konti lang no. In Manila, a team of Filipino and American doctors were applying emergency procedure to President Marcos, who was rejecting the kidney donated by Bongbong. Ni-reject po. So ang tanong, bakit? Ayan, sabi ni Daryl Yap. Ang tanong, bakit? Bakit ni-reject ng mga doktor ang kidney ni Bongbong? Siguro, punong-puno ng residue. Hindi uubra. Hindi po pwede. Marumi. Marumi yung kidney. Saka, siguro, walwalan ng walwalan. Tapos, batakan. Hindi po pwede. Kailangan malinis ang kidney kung magdo-donate ka. Reject po yung kidney ni Bongbong Marcos. Kaya, Yusek Claire, pinagtatawanan ka na naman ng taong bayan. Ang mga naniniwala lang sa inyo, Lacson, Yusek Claire, no? Ito, pakikita ko sa inyo. Ito lang ang naniniwala eh. Aalisin na lang natin yung sound, no? Baka ma-copyright tayo. Ayan. Kung babasahin nyo po, this is the image of devices BBM Troll Farm Lab. Grabe ang daming phones. Ayan. May mga phone, may mga, ayan, parang tablet na po itong mga to. Mga tablet. O phone pa rin yan. Tablet po. Yan po yung Farm Lab. O yan yung mga nag-heart, nagla-like doon sa mga post ni Lisa Marcos Araneta. At yan yung mga naninira sa mga Duterte at nagpe-praise naman, nag-uplift sa mga post ni Lisa Marcos, ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez at kung sino pa, no? Hindi po mga tao. Hindi po mga tao. Mga cellphone, mga tablet ang nagre-reply lang sa kanila, ang nagre-react sa kanila. At yung mga nagko-comment, hindi po tao. So ano na po ito? Hindi ko alam kung paano ino-operate ito. Pero ito ay troll warriors ni Bangag. Kumikilo sa pamamagitan sa mga devices para pabanguhin ang imahe ni Bangag
sa taong bayan na kahit kaliwat kanan na ang korupsyon sa flood control projects, I love BBM pa rin. Yan yung mga nababasa nating comment. I love BBM pa rin. Marcos pa rin. Oh, di ba? Ayan, no? Ayan yun. Hindi po mga tunay na tao. Mga electronic gadgets lang po yung nagko-comment. Ito pa siguro AI generated po ang gamit dito. So, malawak na talaga ang technology dito sa mundo natin. Kaya kayang-kaya nang gawin 'yan. Akala nyo yung mga page, yung mga account, suriin nyo kasi sa Facebook lang naman eh. I-click nyo yung mga nagko-comment. I-click nyo yung mga nag-heart, nag-like, i-click nyo. Kung ano yung ano nila, yung account nila. Pero matagal na naming pinuna yan. Baka ginagawa na po nila ng paraan. Matagal na namin pinuna. At balikan natin si Senator Amy, no? Kailan kaya pasasabugin ni Senator Amy itong mga nagtatanggol sa mga addictus na leader natin. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.